Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Lalong tumitinding sigalot sa gitnang silangan, Iran at Israel nagpalitan ng pag-atake. Tehran, Tel Aviv, June 17, 2025. Lumala muli ang tensyon sa gitnang silangan matapos bombahin ng Israel ang punong himpilan ng Iranian state sa Tehran na ikinasawi umano ng ilang kawani ng media. Bunga ng pangyayari, agarang pinayuhan ni Pangulong Donald Trump ang mga Amerikanong nasa Iran na lumikas. Dahil dito, napaaga ang kanyang pag-alis sa G7 Summit upang tutukan ang lumalalang sitwasyon. Epekto sa ekonomiya, tumaas ng 2% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bumaba ang stock future sa Europa at Amerika. Lumakas ang halaga ng US dollar bilang ligtas na puhunan. Bangko Sentral ng Japan, hindi nagbago ang interest rate. Tokyo, June 17, 2025. Nagpasya ang Bank of Japan na panatilihin ang interest rates sa kasalukuyang antas at pabagalin ang bond tapering program nito sa susunod na fiscal year. Layunin ng desisyong ito na manatiling maingat habang nananatili ang pag-aalinlangan sa global economic outlook. Samantala, binabantayan din ng mga mamumuhunan ang ZEW Economic Sentiment Index ng Germany ngayong linggo. US versus EU, lumalalim na tensyon sa kalakalan. Washington DC, June 17, 2025. Pinunahan ni Pangulong Trump ang kasalukuyang kasunduan sa kalakalan ng European Union na tinatawag niyang hindi patas. Binanggit din niya ang posibilidad na pagpataw ng bagong taripa sa mga gamot. Kasabay nito, itinulak ng administrasyon ang bilateral trade talks sa UK at Japan na inaasahang matatapos bago ang July 8. Pagbaba ng retail sales sa Amerika, ipinapakitang nag-iingat ang mga mamimili. New York, June 17, 2025. Ayon sa datos, bumaba ng 0.9% ang retail sales sa US noong Mayo. Ito ay patunay na nagiging mas maingat ang mga Amerikano sa paggasta, dulot ng kawalang katiyakan sa ekonomiya. Meta, magpapasimula ng ads sa WhatsApp. Menlo Park, June 17, 2025. Inihayag ng Meta Platforms Incorporated ang planong maglagay ng mga patalasta sa WhatsApp, kabilang ang paid subscription at promoted channels. Layunin nito na palawakin pa ang kita ng kumpanya. Sa isang banda, Palantir at Oracle umaarangkada sa defense technology market. Ang Palantir ay nagtala ng pinakamataas na halaga ng stocks matapos tumaas ang demand para sa kanilang AI-powered solutions sa mga ahensya ng gobyerno. Ang Oracle naman ay naglunsad ng defense ecosystem
upang suportahan ang maliliit na kumpanyang teknolohikal na nagsusupply sa US Department of Defense. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Araw ng paglaban sa desertifikasyon at tagtuyot ipinagdiriwang ngayon. United Nations, pinagdiriwang ngayong araw ang UN World Day to Combat Desertification and Drought na may temang ibalik ang 1.5 bilyong ektarya ng lupang nasira at itaguyod ang $1 trilyong na ekonomiyang nakatuon sa land restoration pagsabit ng 2030. Panibagong pagtaas ng presyo ng langis, ikinalungkot ng mga motorista. Muling nadagdagan ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ikalimang sunod na linggo na ng pagtaas. Tumaas ng 1 peso and 80 centavos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel. Ang kerosene naman ay nadagdagan ng 1 peso and 50 centavo kada litro. Epektibo ang dagdag presyo simula 6 a.m. ng June 17 ayon sa anunsyo ng Sea Oil, Shell, Clean Fuel at iba pa. Ayon sa Department of Energy, dulot ito ng mga pandaigdigang salik tulad ng tensyon sa gitnang silangan, mahinang piso kontra dolyar at kawalang katiyakan sa negosyong nuklear ng Iran. Balik sa lumang kalendaryo, pasukan na para sa school year 2025 at 2026. Formal na nagsimula ang klase para sa taong panuruan 2025 hanggang 2026 sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng lumang June to March na school calendar. Ipanatupad ito ng Department of Education o DepEd bilang tugon sa panawagan ng mga magulang at guro na ibalik sa dati ang kalendaryo upang maiwasan ang matinding init tuwing Abril at Mayo. Layunin ng pagbabagong ito na maiayon ang school calendar sa klima, pista opisyal at academic schedule ng ibang bansa sa rehiyon. Samantala, naging matagumpay at mapayapang naidaos ng grupong The Fraternal Order of Eagles, that's Philippine Eagles Incorporated, ang kanilang 46th founding anniversary, 45th National Assembly and 2nd regular session na ginanap sa Subic Bay Metropolitan Authority Convention Center sa pamumuno ng kanilang National President na si Kuya Ronald F. De Los Santos. Naging highlight ng Assembly ay ang mga approvals ng ilang mga amendments sa rules, constitution, and bylaws, and the strategic defense of the National President Ronald De Los Santos and his legal team against all breakaways and claimants groups who wanted to use the disputed TFOE Incorporated organization for their own business and vested interest. Mapayapang naidaos ang Assembly sa pagtutulungan ng mga dedicated officers ng mga committees sa pamumuno ng Chief of Staff, Kuya Eliezer Noah Bungabong, as Chairman ng Steering Committee, National Treasurer Kuya Ronald Talens as Vice Chairman ng Steering Committee, Protocol Committee Chairman Kuya Dante Wenceslao. Inaasahang masisimulan na ang ilang pagbabago sa kanilang hanay. Patuloy ang panawagan ng National President Ronald F. De Los Santos
National Treasurer Ronald Talens at iba pang mga opisyalis ng suporta at pagkakaisa para sa kanilang hanay. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News Partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabi ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalaga. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!